Magandang araw, sasamahan ko kayo sa gubat para sa isang bivouac. Sa video na ito, tututok ako sa paggawa ng simpleng silungan para sa taglamig. Kaya, ang kakaibang tampok ng sistema na ipapakita ko ngayon ay kaya nating painitin ang loob ng silungan hanggang sa makuha natin ang komportableng temperatura kahit na maging kaaya-aya pa. Gamit pa rin ang minimal na kagamitan. Ngayon, paglilinis at regular na pagsusuri. Wala ako sa landas ng hayop kaya di ako dapat gambalain ng mga hayop. Walang delikadong puno at kahit malakas ang ulan, may libis dito kaya hindi parang palanggana. Kaya ngayon kinukuha ko na lahat ng tuyong kahoy na makita ko. Kaya mahalaga ring alisin ko ang matinik at dawag dahil maglalagay ako ng tartes na madaling masira. Kaya, maliit na pala, ang tarp na 3 sa 3, ang tarp na 3 tatlo, kit para sa apoy, iba't ibang accessories, kit ng lubid, waterproof na bag, lagari. Kaya kaunting paghuhukay para maging pantay talaga ang lupa. Siyempre, pinipili natin ang lugar para mas kaunti ang trabaho. Sa prinsipyo, itong mga silungan na ito, ginagawa natin gamit ang 2 malalaking kahoy na patayo at pagkatapos ay inilalagay natin ang 2 trapal. Isang mahalagang bagay ay ang pagharap ng silungan ayon sa direksyon ng hangin. Babalikan natin yan mamaya. Pagkabit ng ibabang kahoy, inilalagay ko ito halos sa antas ng pusod o dibdib para mas komportable. Naghanda ako ng mga metrong tali para gumawa ng square lashing. Sisimulan natin ito sa simpleng buhol na kabestan sa patayong kahoy. Sa susunod, ibabalot natin ang 2 dulo ng tali ng ganito. At ilalagay natin ang pahalang na kahoy sa bahaging ito. Pagkatapos, pwede na tayong magsimula ng square lashing. Gagawa tayo ng 3 ikot, sobra doon, wala nang masyadong silbi. Ganitong paraan. Kapag natapos na ang 3 ikot, pupunta tayo dito at dyan. Hihigpitan natin ang buong pagkakatali. Diyan, nagkakaroon ka na ng matibay na ugnayan. Dito, naglaan ako ng 4 metro depende sa troso na mahahanap ko, kaya medyo sobra pa. Para matapos ang square lashing, gagawa ako ng kabestan nut sa pahalang na troso. Gagamitin ko ang pangalawang technique ng 2 magkasalungat na loop at ilalagay ko lang dito. Simple lang. Kaya dito, meron kayong buhol na talagang matibay at madaling matanggal. Kaya sisimulan ko na ang paggawa ng apoy ng akwota. Karaniwan, inaayos natin ang pasukan ng hangin ayon sa direksyon ng hangin. Pero dito, dahil protektado at walang hangin, pwede ko itong ilagay kahit saan.
Dito, ginagawa ko ang magandang bukas para dumami ang pasok ng hangin. Ngayon, ilalagay ko na ang trapal sa ibaba. Kaya dito, sa pagkakataong ito ay 4 metro sa 3 gamit lang ang lubid, simple lang. Buong kabestan. Kaya dito ako huminto sa gitna ng trapal, 2 metro lang. At sardinas? Ayusin natin yan mamaya. Ititiklop natin ang trapal para gawing sapin. Tapos ilalagay ang pangalawang mataas na trapal dito. Kaya ito ang 3 sa 3. Natapos ko na ang kahoy, kaya pwede ko nang ilagay ang survival blanket dito. Bilang dagdag na layer sa ibabaw ng higaan para makatulong mapanatili ang init. Makikita natin na magagawa pa nitong lumikha ng bulsa ng init kapag nandoon na ang apoy. Kaya, kapag marami tayo sa mga silungan na ito, syempre, pwede rin nating ilagay ang mga survival blanket sa harap, sa mga gilid sa loob para mas mapabuti ang pag-i-insulate at mas mapataas pa ang temperatura sa loob ng silungan. Kaya, walang butas ang survival blanket dahil napakagaan ng mga ito. Kaya, sa bawat sulok, gagawa tayo ng simpleng buhol para mailagay natin ito sa tarp. Karaniwan, dahil napakagaan nito, sapat na ang isang simpleng buhol. Ito ay tungkol sa apoy na ito ng Dakota. Kung makakakita kayo ng mga bato, maganda ring ilagay ang mga ito sa paligid ng apuyan. Una, dahil nagkakaroon ng epekto ng chimenea at ang mga bato ay nag-iipon at nagbabalik ng init.
Dahil dito, mas maayos at pantay ang pagkalat ng init sa silungan. Kung maayos ang apoy, di kayo masusuka sa usok, pero lahat ng gamit at trapal ay maaamoy ng usok. Kapag gumana na ang sistema ng apoy ng Dakota, magkakaroon kayo ng malakas na apoy na halos walang usok at madaling maramdaman. Karaniwan, nararamdaman natin ang malamig na hangin mula sa labas na nagbibigay ng oxygen sa apoy. Iyan ang prinsipyo, kaya mas mainam ilagay ang pasukan ng hangin sa panig ng pinanggagalingan nito para mas maayos ma-oxygenate ang apoy. Depende sa lupa, pwede kang gumawa ng maraming pasukan ng hangin, basta may sapat kang daanan, gaya ng ginawa ko noon. Medyo mas maraming trabaho ito, pero mas mapapaganda nito ang daloy ng hangin at mababawasan ang usok sa silungan. Ang kahinaan ng silungang ito ay hindi ito matibay sa malakas na niyebe at hangin. Kaya, kakailanganin mo rin ng maraming kahoy para mapanatiling may apoy buong gabi. Maganda ang mga ganitong silungan sa mga kagubatan tuwing taglamig at sa mga lugar na may katamtamang klima. Dapat mong tandaan na sa ganitong silungan, madaling makagawa ng mga 20 degree na kaibahan sa temperatura mula sa labas. Kaya, dapat mo ring malaman na ang mga temperatura, syempre, ay hindi pantay-pantay. Malapit sa apoy, mainit talaga, pero may mga bahagi pa rin na may siwang kung saan pumapasok ang hangin. Depende sa laki ng pugon at dami ng kahoy na nakuha mo. Sa itinayo mo, madaling maabot ang 25 degree na pagkakaiba ng temperatura. Kaya, ang mga silungan na ito ay talagang epektibo para sa 2 tao. Pero sa ganitong klase ng modelo, pwedeng matulog hanggang 3, kahit 4 na tao, ng madali. Dito, pinagsasama ang enerhiya ng lahat at nagiging kapaki-pakinabang. Kung mag-isa ka, mas akma ito para sa weekend camping o kahit isang linggo. Kapag gumagawa ng silungan para sa isang gabing bivouac, medyo marami talagang enerhiya ang kailangan. Gumamit ako rito ng trapal. Isang trapal na 3/4 ang sukat para may matirang parte na sapin sa sahig at isa pang trapal na 3/3 naman sa kabila. Pwede kayong gumawa ng kahit anong kombinasyon, gaya ng trapal na 3x3, 2x3 o 2x2. Iakma ninyo ang estruktura sa mga kagamitan ninyo. Pero kapag gumamit kayo ng mga poncho o ng mga trapal na masyadong malalim, may panganib ng sunog at bukod pa doon, magiging mas maliit talaga ang silungan. Sa gilid na harang, bruyere ang ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng anumang laging berdeng halaman tulad ng ensina de corcho, acebo, kawayan, ivy, genets, laurel, at lalo na mga conifer gaya ng pino at abeto. May maganda akong karne ng baboy ramo.
Ngayon, pagbaklas ng silungan. Siyempre, sisikapin nating iwanan ang lugar na parang hindi natin ginalaw, kaya aayusin natin lahat ng gamit. Ngayong gabi, banayad ang temperatura, bumaba lang siguro sa 3 o 4 na antas. Umulan kagabi, umulan din kagabi bago matulog. Kaya sa loob ng silungan, talagang napakabanayad ng panahon. Kaya ganitong klase ng silungan. Kailangan mong malaman na madali lang ito gawin. Gamit lang talaga ang pinaka-basic na gamit sa pagtulog. Makakatulog ka kahit sobrang lamig, kahit higit pa sa 10 antas pababa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kang mag-atubiling i-like. Kung gusto mo pang makakita ng iba pang mga montage, iba pang uri ng silungan, mag-subscribe ka.